Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now to deliver us the Word of God, the mother of JIL May Kawayan, let's welcome Pastora Diwani Oliva. Okay, our topic for this month, September, it's all about Jehovah Mekadesh. Everybody say, Jehovah Mekadesh. Ang hirap sabihin no? Last month, Jehovah Sabaoth. Ngayon, Jehovah Mekadesh. Sabi niya, Pastora, hindi ba magbibigay kalituhan yan? Baka akala nila nag-iiba tayo ng katuruan. Sa mas mababaw pong pagpapaliwanag, alam nyo, may mga iba-iba tayong pangalan karagdagang pangalan. Halimbawa, kapag dinescribe, may pakikilala ko sa'yo. Sino? Si Peter. Oh, sino si Peter? Fisherman. Ah, fisherman siya? Oo, mabait yun. Sipag kaya. Yan. So, ilan na naging pangalan ni Peter? Bukod sa Peter, fisherman siya. Ano pa? Mabait siya, tsaka masipag. So, ganun din si Lord. Sa mas mababaw na pananalita at pagpapaliwanag, ang Panginoon ay napakaraming pagkakilanlan. Bukod ang Diyos ay manggagamot, bukod ang Diyos ay Diyos na nagbibigay ng tagumpay, siya din naman ang Diyos na naglilinis ng ating mga buhay. Amen? At walang sino man ang may kakayanan na maglinis sa buhay po natin. Ni tayo, hindi natin kayang linisin ang buhay po natin. Ang may kakayanan lang yan ay yung may alam sa pagkakalikha sa'yo. Naalala ko si Mr. Henry Ford. One time, meron pong isang binatilyo na nasiraan po ng sasakyan. Sa gitna po ng kawalan. Talaga naman pong, nung masira, okay lang, parang relax lang siya. Sabi niya, ito lang ang problema nito, sa gas lang to, or sa preno lang to. Pero inabot na po siya ng 6 na oras at talaga ng lahat ng pawis ay tumulo na sa kanyang katawan. Hindi pa rin nagagawa. Merong huminto po sa gilid niyang sasakyan. At pagkatapos, makita niya, matandang lalaki. Tapos sabi niya, can I help you? Tinignan mo niya ulang hanggang paa. Sabi niya, kung ako nga may alam sa paggawa ng sasakyan hindi ko magawa, siya pa kaya? So, tingnan niya. Tapos sabi niya, can I help you? Sabi niya, okay. Sabi niya, wala namang mawawala Tapos ang ginawa po ng lalaki ay, hinipo-hipo yung sasakyan, wala pang ilang minuto, bumalik, nayari yung sasakyan. Nagulat po siya kasi 6 na oras na, hindi pa nayayari yung sasakyan niya Sabi niya, by the way, may I know you? Nagtaka siya, bakit alam yung sasakyan? Sports car pa. Sabi niya, hi, I'm Mr. Henry Ford. I invented this car. So, ibig sabihin, kahit magaling ka't mahusay ka, kung hindi ikaw ang umimbento niyan, kulang, kapos ang kaalaman mo. Mga kapatid, kahit mag-aral ka pa ng psychology, psychiatrist, alamin ang pagkatao ng isang tao, mga personalidad ng persona, kulang at kapos ang kakayanan mo, tanging ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng sikreto, tago, lihim, bango ng buhay mo, sapagkat walang nalilihim sa Kanya. Alam niya kung magkano laman ng bulsa mo. Alam niya ang lungkot mo. Alam niya ang saya mo. Alam niya ang lahat-lahat sa'yo. Kaya tamang-tama lang, He is Jehovah Mekadesh. Ang dami kayang lilinisin sa buhay natin. Sample lang ko po kayo. Baka kaya hindi tayo pinagpapala financially, dapat linisin ni Lord ang paraan ng paghawak natin financially. Baka kaya yung katawan mo very weak. Lagi na lang nandyan yung weak na katawan mo. Baka kailangan linisin niya ang katawan natin kasi siya ang great physician at may kadesh ng ating pangangatawan. Baka kaya yung relationship mo hindi ma-move, hindi ma-workout kasi hindi may kadesh ang Panginoon ng relationship mo. He is Jehovah Mekadesh. Kaya niyang linisin ang rumang relasyon meron ka, finances mo, physical mo, emotion mo, mental mo, kaya niyang linisin lahat. Sapagkat pag sinabing Jehovah Mekadesh is the Lord who sanctifies. Amen? Jehovah Mekadesh, the eternal self-existent one who sanctifies. Let us open our Bible to the book of Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. It says, consecrate yourself and be holy because I am the Lord your God. Keep my decrees and follow them. I am the Lord who makes you holy. Sa wikang Tagalog po, Tagalogin ko. Italaga nyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong si Yahweh ang nagtatalaga sa inyo. Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang Book of Leviticus po ay minsan hindi natin masyadong nababase. No?
Tanong lang po ako at isang matapat na sagot. Sino rito ang madalas basahin ang Leviticus? Wala. O sige, honest lang. Sino rito ang bihirang mabasa ang Leviticus? Pero alam nyo ba na napakahalagang sangkap ng Book of Leviticus sa kabuuan po ng Old Testament? Sapagkat ang Leviticus ay nagdideklara that He is Jehovah Mekadesh. Jehovah is the one who sanctify us. Leviticus is the book of life, a book of explaining the walk and worship of people already redeemed. Sa book of Genesis, naganap po ang paglalalang at sa Exodo ay ang paglalakbay tungo sa lupang pangako at pagpapakilala ng Panginoon upang ang mga taong ito ay magkaroon ng pagbabagong buhay. Pagdating ng Leviticus, dito po yung kung saan ay masinsinang kumilos ang Diyos para sa paglilinis at ibaba niya ang kanyang kabanalan para sa mga Israelita at maging sa panahon po natin ngayon. Pag sinabi pong Mekadesh, it means sanctify. It appears 700 times in the Bible. Yun pong salitang sanctify ay 700 beses pinag-usapan po o nabanggit po sa Biblia. Sanctified primarily means to set apart or separate. Ang ibig sabihin pala ng sanctified ay paglayo, pagbukod. Separate. Ibig sabihin, kau na nilinis na, bubukod ka na, lalayo ka na. So, ibig yun pong sabihin. And the words holy and hallow are often used for sanctified and stand for what has been set apart unto God. The name Mekadesh is actually derived from the Hebrew word holy. Everybody say holy. Which is kadosh. The ability to make anyone holy implies that God Himself must first be holy. And so this is name certainly direct us to the holiness of God. In fact, God oftentimes designates Himself simply as kadosh, which means the Holy One. Ang banal na Diyos na nagpapabanal. Diba sabi doon sa isang awit, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Yeah. Siya yung Kadosh, the Holy One, na nag-aalis ng kasalanan na walang sino mang pwedeng gumawa maliban sa Kanya. Nandyan po ba kayo? So tuloy-tuloy natin. Ano ang ibig sabihin ng Jehovah Makadesh? Anong ibig sabihin nito at anong kaugnayan nito sa aking buhay? At ano ang pagpapatuloy ko para maging makasama ako at kumunik ako sa sinasabing Jehovah Makadesh? What does it mean to be holy? Letter A. Be different from the world. Tayo po na tumanggap na sa Panginoon, ang isa po sa hinahanap at tinitingnan natin sa Diyos ay magiging iba ka. Ang pagiging Kristiyano at pagiging born again ay hindi pagpapalit lamang ng reliyon o awiting kinakanta natin sa nakagisnahan ho nating reliyon. Dahil alam po natin na ang reliyon ay hindi makapagliligtas. Hindi reliyon ang pinako sa krus. Klaro po yon. Walang anumang reliyon o sino mang reliyon ay pinako sa krus na siyang maglilinis sa kasalanan ng tao. Kaya ang tunay na maglilinis sa kasalanan ng tao ay yung kordero na si Jesucristo na nagsabing ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, hindi ka lamang nagpalit ng anumang reliyon kundi nagpapalit ka ngayon ng pagkatao. If anyone be in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. Be different from the world. Ibig sabihin sa 1 Peter 1 verse 14, as obedient children, not fashioning yourself according to the former lust in your ignorance. Ibig sabihin, kakaiba ka. Iba ka sa takbo ng mundo. Romans chapter 12, hindi ka aayon sa takbo ng sanlibutan ito. Pag sinabing Kristiyano, nakikilala si Kristo sa buhay niya. Alam mo, nung kahapon po, meron kami ditong training. Napasarap. Inabot kami ng mga 6:30. Supposed to be, dapat pinaka-late, 5:30. Late na ako kasi meron akong appointment. Pagpunta ko po doon sa department store, ako po ay abalang-abala sa pagsasara ng aking bag. Lakad ako ng ganyan, hindi ko nakikita kung sino nasa paligid ko. Yung papala, papunta na po ako doon sa gate, papalabas, sabi po nung guard, born again po ba yung hinahanap nyo? Born again po ba? Baka po born again yung hinahanap nyo. Natingin po akong ganyan, nagkabangga yung mata namin ng guard. Kasi baka ako, naghahanap nga siya ng born again kasi may gawain tayo doon, pwede ko introduce na, may kausap kasi siya eh. May gawain po tayo dyan sa McDo. Sino po bang born again na hinahanap nyo? Baka ako, si Pastor Jan, baka manggagawa namin sa McDo. May gawain po kasi tayo doon. Dito ako sa Save More. Tapos, nakatingin ako, ayoko naman sumama sa kwentuhan nila. Tapos, sa pag-uusap nila, medyo pinagalang ko. Hanggang sa umalis na, sabi ko, bro, anong hinahanap nyo? Kasi may hinahanap pong tao. Kaya sabi ko, baka po born again hinahanap niya. Sabi ko, bakit?
Kasi po, pag born again, di po ba mabait? Sabi ng guard. Sabi ko, excuse me, born again po ba kayo? Hindi. Ano po sabi niyo? Kasi nagaan po siya, may hinahanap po siya. Kasi, may binalik yatang nawala, etc. Hinahanap niya to reward. Sabi niya, baka po born again yan, born again. Akalain mo, ganda ng trademark sa'yo. Mabait ka. Tingnan mo nga katabi mo kung mabait. Imagine that! Sabi ng guard, kasi di po ba pag born again, mabait? Na-encounter niyo na po ba yon? May pressure pag na-born again ka, pag naging Kristiyano ka, pag nagkamali ka ng konti, headline ka. Isang backslide ang nagkamali. Nagnakaw, headline Born again, nagnakaw. Pero pag Katoliko nagnanakaw, hindi sinasabi yung relihiyon. Sorry po Isang Katoliko ang nanggahasa at pumatay ng kanyang anak. Hindi sinasabi relihiyon Pero pag born again, nakaka-pressure. Amen? Kapag ang born again, ang nangutang at di nagbayad, headline. Pagka hindi born again, ang nangutang at di nagbayad, hindi headline. Proud pa nga Bakit? Nakikilala siya Pero bakit yung tatak mo? Yung trademark mo? Ba't kailangan mong bayaran? Medyo mahapdi po ba? Kasi dapat maging different ka in the world. We are the light and salt of the world. Kung pare-pareho ng takbo ang buhay ng tao, sino pa mapagkikilanlan na may tama pang nabubuhay sa mundo? Kung pare-pareho, mga bully ang mga kabataan, sino pa ang tamang kabataan na hindi marunong mag-bully? Kung pare-pareho na lapastangan ng mga kabataan, loob at labas ng church, sino pa ba ang pwedeng maging modelo ng kabataan? Nandyan po ba kayo? Be different from the world. Iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba tayo. Lagi nyo lalagay sa sarili niyo yun. Iba ako. Pati pagdadala ng problema. Iba ako magdala. Pati lahat ng pressure ng buhay. Iba ako. When it comes sa emotion, kay Lord lang ako emotional. Pero pagdating sa love life, hindi Nandiyan po ba kayo? Hello. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya different ka. Iba ka sa kanila. Kung sa school na yon, marami sila hindi nakakakilala sa Panginoon. Iba ka, nagkokopyahan na, ikaw di ka kokopya, bumagsak na kung bumagsak. Mahalaga, tumayo ko sa tama. Mawala na kung mawalan. Ang mahalaga, nakikita ng Diyos, tama ginagawa ko. Kasi I'm different. That is, yun yung sinasabi na Mekadesh. What does it mean to be holy? Be different from the world. At ikaw letter B, be like God. Uy, mahirap yan Ito sa totoo lang hindi maaaring magkalayo ng sobrang layo na pagkalayo-layo ang mag-ama at mag-ina. Kahit paano, mandato ng medisina yan at mandato po ng spiritual yan. Kahit sabihin mo, pagkagwapo-gwapo naman ang ama, pero bakit naman ganun ang anak? Whether you like it or not, may pagkakakilan lang yan. Bakit wala? Merong sinaling dugo dyan, may sinaling laman, may sinaling ugali, may pagkakakilan lang yan. How about our God? Ama nating nasa langit, isinali ng kanyang wangis, tinanggap natin bilang Panginoon. Kaya ano ang magiging modelo? Sabi rito, katulad ng Diyos. Ang Diyos ay maunawain. Ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Ang Diyos righteous. Hindi man makuha mo yung kalahating righteousness ni Lord, at least may namamayaning righteous sa buhay mo. Amen? At least may natitirang righteousness. May natitirang bait. May natitirang buti at daming pagtitiis. Kasi yun si Lord. Yun si God. Amen? Be like God. Alam niyo, sa totoo lang, ito po yung panahon mahirap magturo. Kasi ngayon, ang pinipili po ng mga tao na mapakinggan, sagot sa bulsa nila. Sagot sa puso nila. Gusto nila ma-comfort sa church. Oh, wala ba kayong pera? Okay lang yan. God will provide. Yan ang gusto natin pakinggan di ba? Mapalad ka, wala ka ngayon. Bukas meron ka rin. Katapat ng wala meron. Gusto natin yun. May sakit ka ba? Gagaling ka din. Yan ang mga gusto natin. Pero pag ang tinuturo na holiness, kapatid, ilang taong ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, yan pa rin ang ugali mo. Mataray ka pa rin, suplada ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, umiinom ka pa rin, sinungaling ka pa rin. Condemn tayo. Sabi mo, wala na akong pera, pinagalitan pa ako ng pastor. Saan ba yung pastor na i-comfort ako? Paano tayo lilinis? Sa totoo lang, ang mga tumitibay na tao, hindi namimili ng maririnig. Handa niyang harapin. Hindi natin alam kung ano maririnig natin ngayong umaga.
mong iprograma na sana ang marinig ko ngayon, makukomport ako Depende sa pagtanaw at pagtanggap mo. Lalo na yung mga sugatan, namimili na maririnig yan Huwag mong iko-correct yan, bukas di ka nababalikan yan. Pero yung matitibay at matatatag na tao, hindi mamimili yan. Hinahanap niya yung learning and revealing. Everybody say learning and revealing. Di ba? Kaya tumatatag sila. Tumatalino sila. May kilala po ako napakahilig sa books. Talagang napakahilig sa books. Nung makita ko yung books niya, ano ba itong mga books mo? Dami Hoy, titingnan mong ganyan, dami kong learning yan, tsaka daming revealing. Wow, kaya sa kanya ko nakuha yun. Alam niyo, kapag marami tayong natututunan sa Diyos, marami tayong magagaya tungkol sa Diyos. Be like God. Why should we be holy? Kalawa, major point na tanong, why should we be holy? Because heaven, letter A, minor points, heaven requires holiness. Di ba pag sinabing requirements yan Pag kukuha ka ng passport, kailangan ng birth certificate. Di ba? Kailangan ng ganito, kailangan ng doon. Pag wala kang birth certificate, hindi ka makakakuha ng passport. Sa school, kailangan may ID. Hindi kayo magpapapasok kung walang ID. Of course, dapat naka-uniform. Kasi requirements yun. Halos ng mga bagay na ipagkakatututo natin, may mga requirements. Ang pagpunta sa langit, may requirements. Anong lagay? Wala kang ginawa, napunta ka sa langit? Walang palakasan sa langit. Ano ang sabi ng awit? Sa langit, wala nang beer. Kasi sa langit, yung mga dating mangingino, yung dating manunuba, dito pa lang sa lupa, nilinis na para pagdating doon, malinis ang lahat ng aakyat. Psalms 24 verse 3, sinong pwedeng lumapit sa burol ng Diyos? Sino pa kundi ang nalinis ang puso, nalinis ang kamay? Ang sanctification nagaganap hindi sa langit, dito sa lupa. Ang sanctification nagaganap sa problema mo, sa pagsubok mo, sa anumang pinagdadaanan mo. Sanctification yan. Paano mo hinaharap ang kawalan ng pera? Paano mo hinaharap ang relasyon? Paano mo hinahanap ang mga bagay na kalungkutang meron ka ngayon? That is sanctification. Persecuted ka ba? Sanctification yan. Malungkot ka ba? Sanctification yan. At diyan nakikreate yung Jehovah Mekadesh. God is holy. God sanctify us. Why should we be holy? Heaven requires holiness. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. And God demands holiness. Pag sinaming demand, whether you like it or not, ito ang gustong makita sa'yo. That is demand, hindi suggest. Ang suggest kasi, kayo kung gusto nyo lang. Ito hindi. Demand. Magpakabanal ka. Sabi ng Bible, sa 1 Peter, magpakabanal ka dahil banal ako. Sabi ng mga magulang, mag-aral ka dahil ako gumagastos sa'yo. Yeah, that is demand. Magwalis-walis ka naman dahil dito ka nakatira. Anak kita, demand. Ilan po sa atin ang sumaayaw na sa mga kasalanan, pero nandun pa rin tayo. Ilan po sa atin ang talagang umaayaw na, hindi ayaw lang Ako, ayoko na ng kape, pero ngayon kakakape ko lang. Dinalan ako ni Hazel. Ayoko na ng kape, inaasid ako kahapon. Sabi ni Hazel, pas, merienda. Paglabas ni Hazel, di ba inayawan ko na to? Yan, sinisinik na ako. Tapos sabi ko, oo nga, minsan hanggang ayaw lang Kasuklaman mo, pag sino rito nasuklam, gustong-gusto pa rin makita. Honest. Pero ba nasuklam o diring-dire, gustong-gustong pa makita? Hindi. Pag nasuklam ka ng diri ka, ayaw mo na makita. Ganon sa kasalanan. Kung ang kasalanan, ayaw nyo na, kasuklaman nyo na, pandirihan nyo na, talikuran nyo na. Separate. Pagbukod, pag-alis, paglayo. Hindi yung nasasarapan ka pa. Sandali lang yan. Nandyan po ba kayo? Bago maging adik ang tao, patikim-tikim. Nagsimula sa patikim-tikim. Sino rito, unang sigarilyo, hindi umubo? Sinabi mo agad, unang sigarilyo, nagpalubo-lobo kape. Unang inom ng alak, sabi mo, wow, fantastic, ang pait, parang ang palaya. I like it. Wala! Lahat tinayawan mo. Sino una rito? Sige, dalawa na yung asawa mo, di ka pa naisayan, pumangatlo ka pa. Pero kaya-enjoy ka, gusto mo pa nga, sama pa yung pangatlong asawa mo Hindi, lahat ng kasalanan. Sa umpisa natatakot ka, sa umpisa ayaw mo. Kaya lang, ginusto mo na yan. Ako laging ganito sa leader worker, take it or leave it. Hindi ako maiintindihan Lahat ng pag-aalaga gagawin ko po sa tulong at biyaya ng Diyos at kaya ko at nabubuhay ako. Inumpisa na ng Diyos Lahat ng pagpapaalala sasabihin ko sa inyo, sa tulong at biyaya ng Diyos, maintindihan nyo tindi.
Pero pag nagdesisyon ka, tapos na ako sa'yo. Yeah, ganun po ako sa kanila. Walang humpay ako ng text. Walang humpay ako ng paalala. Pero pag ginusto mo na, dinesisyonan mo na, tapos na ako sa buhay mo. Ganun din si Lord eh. Hanggang pag dinesisyonan mo na at nihakap mo, tinalikon mo si Lord, wala akong magagawa, sabi ni Lord. Hanggat masasagip kita, sasagipin kita. Amen. Kaya napakasagana ng habag ng Lord. God demands holiness. A holy God owns His followers. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Sabi rito, a holy God owns His followers. Gusto ng Panginoon na may makita siyang tagasunod. And the world needs to see holiness. Ang mundong ito ay nangangailangan may makita siyang taong nalilinis at nagbabago. We are the light and the salt. Pag uwi nyo lang dito, testing na eh. Pag umuwi kayo mainit ang ulo nyo, hindi kayo talaga sa simbahan galing. Katawan nyo lang ang galing, pero ang puso't kaluluwa nyo, hindi nyo ho dinala talaga rito. Tama po ba? Pag umuwi po kayong bit-bit nyo pa rin yung hindi nyo pagpapatawad at galit sa puso nyo, kasama ako, ibig sabihin niyan, hindi talaga tayo nagsimba. Wala nangyari eh. Sabi tuloy ng asawa mo, saan ka ba galing? Sa rayo o sa simbahan? Bakit? Umuwi, mait ulo eh. Umuwi, ganun pa rin eh. Sabi ng awit, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Evaluate yourself, evaluate our lives. Baka mamaya, walang nababago. And joy comes through holiness. Ang kagalakan ay nagmumula po kapag ang puso po natin ay naaayos. Alam nyo, sa totoo lang po, kapag pagod ang pisikal, higaan lang ang katapat eh. Tama po ba? Tama po ba? Napatunayan ko, kapag masaya puso mo, mas marami kang nagagawa. Ang daming accomplishment. May mga pagkakataon na lumalagpas po ako sa 5 kilo eh, ng pagbubuhat. Nagbubuhat na po kasi ako ngayon eh. Minsan di ko alam, 10 kilo na pala yung binubuhat ko eh. Pero nagtataka yung coach ko, sabi niya, mas mabigat po yung binuhat nyo ngayon. Kasi mas masaya ako ngayon eh. Sabi niya, sana lagi ko kayong masaya, kaya para mas mabigat ang nabubuhat nyo. Spiritually speaking, pag masaya ka, kahit mabigat ang inilalagay ng kaaway na sitwasyon, nabubuhat mo. Bakit? Mas malakas ang kondisyon ng puso mo na siyang paboritong lagyan ng kaaway ng bigat mo. Because a cheerful heart is a good medicine. Okay, kapag nasa kondisyon ang puso't espiritu mo, yung pang-araw-araw mong ginagawa, kahit nakakabagot, inspirado ka, right? May mga pagkakataon po, nag-MRT ako papuntang Ortigas. Nakita nyo yung traffic na yon sa TV na paborito doon sa trinomang pinipicture, na kay layo-layo yung traffic, talagang yung pila. Grabe. Pag bumaba ako ng sasakyan, nung FX, at nakita ko yon, nalalata na po ako talaga. Grabe, sabi ko, pag pinilang ko yung oras ko, pagdating ko sa Ortigas, tapos na yung meeting ko. Tapos. One time, wala, napilitan akong pumila talaga. Hanggang sa wala akong magawa, edi mag-share na lang ako. Sabi ko, ma'am, halos araw-araw ganito. Sabi niya, oo. Buti po, nakakaya nyo. Sanayan lang, sis. Unbeliever yun, ha? Pipito-pito. Sikreto lang, tanggapin mo. Ano tanggapin? Tanggapin mo yung sitwasyon mo. Ba't naman padadala ka? Pag napadala ko rito, hindi kami kakain. Bakit? Sasabihin ko, hindi na lang ako papasok, haba ng topic eh. Unbeliever yun! Lumalaban sa buhay! Ikaw naman, wagas ka kung maka-emote. Dapat ang makakaiba, yung palaban, sa mga problema at pagsubok at tumatapatag, tumitiba yung mga Kristiyanong anak ng Diyos. May pabor kaya tayo? Sabi mo, may pabor ka kaya? Samantalang noon lang ko nahagilap yung traffic na yon. At hindi na naulit ako sumakay po doon. Alam ko na yung sikreto kung saan ako pupunta, sasakay ako ng FX. At kadalasan, sinusundo ako ng mga pastor. Kadalasan, nahatid ako ni pastor dyan. Kaya nung minsan pumunta ako ng Zoe, nakasakay po ako sa kotse, tumutulo luha ko eh. Totoo lang, tumutulo luha ko. Habang tinitingnan ko yung mga nasa MRT, sabi ko, Lord, bait-bait na Diyos sa buhay ko. Mas maganda buhay mo kaysa sa mga unbeliever na nagtitiis sa mundo. Magtitiis ka na rin lang, magtiis ka na sa kabanalan. May pabor pa, bonus of blessing. Kala nyo, hindi nakikita ng Lord yun? Kita ng Lord yun. And how can we be holy? Roman number 3. We must pursue holiness. Paano ba, pastora, na magiging holy? We must pursue holiness. Sabi na Ezekiel 36:26-27, lapit lang tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong puso, ng bagong espiritu. Ang matigasin at matuway nating puso, papalitan niya. Ang espiritong nagbibigay sa atin ng kalituhan, bibigyan niya ng kaliwanagan.
We must pursue holiness. Hebrews chapter 12, verse 14. We must focus on God's holiness. We must focus on God's holiness. May katapusan ng lahat. Minsan pa mag-uusap kami ni Pastor Jan, Daddy, hindi niya alam nasasaktan niya ako. Sakit na ng kalooban ko Sabi ni Jan, kasama sa eternity yan. Kasama sa pakikibaka mo yan. Iis ka lang. We must focus on God's holiness. Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Ito, paborito ko po itong kwento. Paumanhin sa paulit-ulit kong kwento, no? Pero lagi po itong napaka-super anointed nitong kwentong to Sa isang baryo po, ay meron pong isang bata na nangarap na maging mananakbo. Pero ang batang ito ay hindi bagay yung kanyang pangarap sa kanyang katawan kasi payat po siya at may problema siya sa baga na naaapektuhan na po yung kanyang puso. Pangarap, 11 taon ng batang ito na maging mananakbo. Sa tuwing nakakapanood siya sa telebisyon ng mga nananalo na mananakbo, tuwan-tuwa po itong batang ito. Isang araw po ay nagdeklara po ng piyesta sa baryong yon. At isa po sa paligsahan ay ang pagtakbo. Lumapit po ang bata sa ama at sinabi niya, Tay, sasali ko sa takbuhan. Ayaw pong payagan ng ama. Sabi niya, anak, yung pangarap mong yan ang pwedeng pumatay sa iyo. Patayin mo na yung pangarap mo, wag lang ikaw ang mamatay. Sabi niya, Tay, gusto ko talagang maging mananakbo. Hindi man ako maging makilala sa Pilipinas. Hindi man ako manalo. Ang mahalaga, maranasan kong tumakbo at magkaroon ng uniforming pangtakbo. Napilitan po ang ama na isali po sa paligsahan ng pagtakbo. Pero sabi po ng ama, sa isang kondisyon, pasasalihin kita, pero sa oras ng pagtakbo mo at laban mo ng pagtakbo, nasa likod ako at nakasakay sa motor. Sa oras na maramdaman mong nahihirapan kang huminga o may masakit sa'yo, itaas mo lang ang iyong kamay. Kukunin kita at ilalagay kita sa likod ng aking motor. Pumayag po ang bata. Araw ng paligsahan. Nangangatal at nangangatog ang ama. Hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdamang takot. Pumwesto na ang bata. Hinihintay ang kalabit ng barel. Ang tunog ng barel ang senyales ng kanyang pagtakbo. Halos nangangatog. Kasabay din po ng pag-ugong ng motor ng ama. Pumutok po ang barel, tumakbo ang bata. Nakapokus ang mata ng ama sa kanyang anak. Nangangatog sa takot. Ang ipinagtataka niya, tumatakbo yung bata, hindi tinataas yung kamay. At ang ipinagtataka niya, nangunguna sa takbuhan at nananalo. Nawawala yung takot niya. Nawawala yung pangamba niya. Sabi niya, mananalo anak ko. Pagkatapos po, dumaan sa finish line, nanalo po ang bata. Bumagsak ang bata. Ninenervyos ang ama, tinakbo ang bata. Sinesenyas po ng bata ang kanyang paa. Nauubusan po ng hininga at hirap na hirap sa paghinga. Nung kinuha po ng ama ang sapatos at tinanggal sa paa, nakita po nitong dumudugo ang palad ng paa. Sabi niya, anak, masakit ba? Sabi po ng anak, Tay, napakasakit. Napakahapdi. Sa tuwing tatapak ang palad ng aking paa, sa mainit na simento, nararamdaman ko yung hapdi. Sabi niya, bakit hindi mo tinaas ang kamay mo para saklolohan kita? Mangyari, Tay, kapag tinaas ko ang aking kamay, kukunin mo ako sa pagtakbo ko, hindi ko matatapos ang laban. Bakit nagpatuloy ka? Tay, pag nakikita ko malapit na finish line, nalilimutan ko masakit ang paa ko. Let us focus our mind, our thoughts to Jesus. Ano man yung nararanasan natin, nararamdamang masakit sa buhay nito, bahagi po ng paglilinis. Kapag may tinitingnan ka, tinaasahan, lalakas ka Ako, yun na lang po ginagawa ko Di ko sa'yo dinidiscourage. Kala nyo, ganun kadali ang magpastor? Aaminin ko po, hindi ganun kadali. Nagkataong ako, tinawag ng Diyos dito. At kung aalisin ako ng Diyos sa pagpapastor, basta gawin niya lang akong lingkod niya, sa anumang paraan, sige. Ano pa ba ibabayad ko sa ginawa niyang pagliligtas sa buhay ko? Pero nakikita ko kasi yung ginagawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos Nahihirapan ka na ba dyan sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa sitwasyon mo? Tingnan mo, may pangako ang Diyos. Hindi ka mananatili dyan. The best is yet to come. If you know Jesus, ako kabisado ng mga anak ko, kaya napapahiya ako Pag umalis ako maghapon, Ma, may uwi ka? Kasi parang iniisip na, maghapon wala si Mama, may uwi to. Sa umaga, pagising nila sa umaga, alam nila may kakainin, tsaka may baon. Automatic nakatingin sa lamesa. Inasahan at kilala nila ako. Ganun dapat tayo sa Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, mababawasan ang takot natin sa buhay.
Sabi nga ni Kyra hindi ba kayo nagtaka? Sa lahat ng nilikha sa mundo na may buhay, tanging tao lang ang marunong mag-alala. May nag-alala bang pipit? May nag-alalang pusa? May nag-alalang aso? Wala. Pero yung pinag-aalala natin, takot lang, wala namang nangyayari. Isang katagalan po iiwan ko ngayon bago tayo manalangin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ikaw sana pinako, siya nagpapako. Lahat ng kahihiyan na meron po tayong inilalagay ng kaaway, kahihiyan ng Diyos yun. Palagay nyo, kung yung anak ko, halimbawa dumating sa punto, may kahihayang nangyari, hindi ako apektado? Hala nyo ba hindi apektado ang Diyos kapag kami pinagdadaanan tayo at bumibigay tayo? Nananariwang sugat niya sa krus. Kaya nga huling salita niya, it is finished, anak, it is finished. Kinakaharap mo man yan, pinatitibay ka, yan ay dahilan ng paglilinis sa'yo. Balikan po natin yung lumang awit. Gusto ko po itong awit na to Gawin po nating panalangin. Sabi ko last week, hayaan mong sukuan ka ng problema. Sa Diyos ka lang susuko. Ngayon sumuko tayo sa pagsamba. Hayaan nating mabasag ang puso natin at mag-take over siya. At mag-take charge siya sa lahat ng bagay, lahat ng mga issue ng buhay natin. Lahat na nagpapalungkot sa atin. Ikli na nga ng buhay, pinapaikli mo pa. Komplikado na nga, pinagawa mo pang komplikado. Yung mga bagay na hindi na dapat isipin, wag na. Tumasama pa yan sa komplikasyon ng buhay mo Yung mga dapat na hindi pansinin, wag nang pansinin. Focus on God. Let us look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi po ng awit, nakaka-bless po itong awit na to. Your people, O God, cleanse us with your fire, O Lord, and may we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people. Ganda po ng chorus nito Sabi po ng chorus niya, make us holy. He is Jehovah Mekadesh, who sanctified us. In your likeness, righteous in our ways, and let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people. Sa Tagalog po, tumayo tayong lahat. Let us give our best worship. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Pwede niyo pong itaas ang inyong kamay bilang pagsamba. Puso ko'y linisin mong lubos. Nang ako'y lumagal ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin. Oh, mas mataas na pagsamba. Ang dalangin ko'y dinggin. Nasa puso ko. Nasa puso ko'y kay sundin. At sa bawat araw. At sa bawat araw, ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin. Gawin po nating panalangin ito para sa Diyos na buhay. Dalangin ko'y dinggin. Nasa puso ko'y ika'y sundin. At sa bawat araw, ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin. Sa huling awit po, ibigay natin ang mataas na pagsamba. Ang dalangin ko'y dinggin. Nasa puso ko. Nasa puso ko'y kay sundin. At sa bawat araw, ang papuri maialay. Buhay ko'y baguhin
worship you, Lord. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be upraised to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be upraised to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Purify, purify. Purify my heart. Purify, purify, purify my heart. Purify, oh purify. Purify my heart, purify, purify, purify my heart. Make us holy, Lord, we pray. In your light.